mangyayari kung nagbago ang timing natin? Mababawasan po ang microbial population. Ngayong umaga, alas 9 nagpakain ka, bukas medyo may hangover yung katulong mo sa farm, alas 12 na nagpakain. Namatayan po tayo ng microbial population. Ngayong araw, sabi, yung kambing ko, sabi kaamin sa Cagayan de Oro, kasi yung kambing ko, nagsasawa pag laging silage ang pinapakain. Kailangan iba yung almusal, iba yung merienda, iba yung walanghalian. Mortal sin po yan sa ruminant feeding. Performance feeding. Hindi po ito backyard feeding. Performance feeding works because intake drives gain. Kahit gaano pa po kasarap ang inyong formulation, kahit gaano pa po kamahal ang inyong injection, kahit gaano pa po ka-important ang inyong ingredients, kung hindi po papasok sa loob ng rumen ng baka, wala pong mangyayari. Kailangan po gawan natin ng paraan na pumasok po sa loob ng tiyan ng ating baka yung balance ratio. Nabanggit ni Dr. Encarnacion kanina, meron po tayong tradisyon na paniniwala na yung asin ay pampagana. Totoo po yun. Sa experience ko, hanggang 3 kutsara. Hanggang 3 kutsara. Kutsara po na level, hindi po kutsara na baka naman yung kutsara nyo parang pala, nakaganon. Yung isang kutsara, 3 kutsara na rin po yun. 3 kutsara po. Ang asin ay ginagamit, lalong-lalo na po sa atin, hinahalo natin sa tubig para dumami yung pag-inom ng tubig. Ang problema po natin dyan, umaga pa lang, uminom na ng maraming tubig dahil may asin yung ating baka, yun pong balance ratio, hindi na po papasok sa kanyang tiyan. At yun po ang magiging issue natin kung bakit hindi po tumutubo ng 1.5 kilo ang inyong baka na mula 350 aabot ng 500 kilos. Kasi po, pinapalitan po natin yung space sa tiyan ng baka na dapat po dyan ay balance ratio, hindi po irrigation. Yun po ang problema natin. Okay? So, gain starts with intake. Intake depends on rumen stability. Sinabi na po kanina ni Dr. Encarnacion, hindi po baka, hindi po kalabaw, hindi po karniro, hindi po ang kambing ang ating pinapakain. Tandaan po ninyo, hindi po katulad ng baboy. Pag nagpakain kayo ng protein, inabsorb yung protein. Hindi po katulad ng manok. Pag nagpakain po kayo ng manok, kung ano yung pinakain, yun po inabsorb ng katawan. Sa baka po, iba. Sa kalabaw, sa kambing, sa karnero, iba po. Pag nagpakain po tayo, yung microbes po ang sumasalot ng pagkain at yung microbes po na yon ang nagiging microbial protein at yung microbes po na yon ang nag-create po ng volatile fatty acid na nagiging karne, na nagiging gatas. Pag wala pong microbio o kulang po ang microbial population, hindi po kayo papasa sa tinatawag po nating performance feeding. So sino po ang dapat nating alagaan? Ay makrobyo po sa loob ng tiyan ng ating mga baka. Okay? Ano po mangyayari kung nagbago ang timing natin? Mababawasan po ang microbial population. Ngayong umaga, alas 9 nagpakain ka, bukas medyo may hangover yung katulong mo sa farm, alas 12 na nagpakain. Namatayan po tayo ng microbial population. Ngayong araw, sabi, yung kambing ko, sabi kaamin sa Cagayan de Oro, kasi yung kambing ko, nagsasawa pag laging silage ang pinapakain. Kailangan iba yung almusal, iba yung merienda, iba yung walanghalian. Mortal sin po yan sa ruminant feeding. Kasi pag nagpa-almusal ka ng concentrate, sa umaga, ano po mangyayari doon sa forage digesting microbial population? Patay. Nabawasan ka na ng population.
Ganito po, sa baka, sa malalaking kulungan, para din pong, para din pong pisuhan yan. Kaya napapansin niyo pag pinagsama-sama natin yung mga ball, nagbabaksin muna sila, sungayan, kasi po kailangan mapatunayan kung sino ang pinakamatapang sa grupo. Yan po ang ibubuto nila na bilang mayor sa loob ng kulungan. So kung hindi ka mayor, ano magiging role mo? Bodyguard. Pag umaga, lalong-lalo na pag limitado ang kain, ang una pong kakain si mayor. Eh kung nilagay mo, concentrate ma'am. Kinain ni mayor yung concentrate. Eh ano pong nangyari sa Rafids digesting microbes ni mayor? Patay. Si bodyguard, kung ano yung sobra ni mayor, busog na si mayor, umupo na siya, naglagay ka ngayon ng forage, yun ang nakain ni bodyguard. Anong nangyari sa concentrate digesting microbes ni bodyguard? Patay. So dapat kami, based on our experience, dapat po ang pagkain natin sa umaga, kung gusto nyong, kung naniniwala kayo na, ako hindi kasi ako naniniwala, na dapat may almusal, pananghalian, hapunan ng baka. Ang paniniwala ko na may pagkain, ang aking kainan, 22 hours a day. Yun ang paniniwala ko. Kasi hindi ko nakikita na pag alas 12 lumalapit yung baka. Kung kailan niya gusto, lalapit siya. Walang oras. Kaya kailangan 22 hours mayroong pagkain para sa performance feeding, pero dapat balancing. At dapat 24 hours na may pagkain. Kasi intake depends on roaming stability. Roaming stability depends on feeding consistency. Walang almusal, walang merienda, walang pananghalian. Kung ano ang unang kinagat ni Mayor, dapat yun din ang huling kagat ng bodyguard. Ganon po dapat. Kaya dapat huwag tayong magpakain na hindi nakahalo. Now, sa dami ko lang naikot na farm, marami akong inaabutan na farm na maraming pagkain sa harapan ng kanilang bata. Ang problema, mali po ang kanilang lalagyan ng pagkain. Yung kainan po nila, floor. Paglagay ng pagkain, sobrang dami. Kanya lang po, pag dinutdot na po ng baka yung pagkain, lumalayo na yung pagkain. Sasabihin, Sir Ragi, lagi maraming pagkain yan. Ang problema, hindi naaabot dahil mali po yung design ng pakainan. At makikita nyo po yan sa maraming farm ng gobyerno. Laging may pagkain ang baka, pero ang papayat. Bakit? Wala pong tinidor, wala pong kutsara, hindi niya po kayang hilain pabalik sa kanya. Design pa lang, apektado na po yung intake ng ating mga baka. Kung ako tatanungin nyo, ilalagay ko yung pagkain sa umaga na hanggang pagbalik ko sa hapon ay pwedeng abutin ng baka. So kahit po sa sukat ng ating labangan, yan po ang pinaka-importante na mababa ang maintenance. Hindi tayo aasa sa sipag ng ating trabahante na ibabalik yung pagkain sa harapan ng baka. Yan po ang isang paraan para masiguro po natin na yung intake ng ating mga baka ay papasok po sa kanyang katawan. Pag consistent na po tayo, consistency makes profit predictable. Diyan na po tayo kikita. Ito pong baka na to, hindi po ito EI, baka po namin ni Polito, pero sa totoo po, 70 days lang po yan. Wala lang akong makita 100 na maganda, pero yan po ay actual. At tulad ng sinabi ko, itong mga slides po namin ay sarili po namin mga baka ito. Ang baka po at 350 kilos, kaya pong tumubo ng di bababa ng 1.5 kilo a day, kaya pwede po siya maging 500 kilos. So, papaano po? Sistema. So, sa seleksyon, kung darating na po, nabibili po tayo ng mga baka na meron po tayong pagkakataon na magiging choosy. Pero may kasabihan po, beggars cannot be choosy. Hanggat hindi po dumarating, guide pa lang po ito. Kailangan po mahaba ang katawan, maayos ang tayo. Sarap siguro yung feeding ng baka ng Abalos Brothers.
Kaso mahal ang kapital eh. Di ba? Sarap si feeding nun. Strong legs. Avoid early brisket fat sa mga babae po. 60 days. Pag ano po, pwede na pong harvestin. Dahil lumalapad na po yung brisket. And then, ang entry weight natin ideally is 300 to 350. Ang ideal na body condition score, ito po. Body condition score, 1 yung pinakapayat, 5 yung pinakataba. 2.5 to 3 po yung gusto natin bilhin para po i-cattle fattening po natin. Iwasan po natin na mayroong respiratory disease yung ating baka na bibilhin. Iwasan po natin na may problema po yung kanyang paa. Sabi ko sa inyo, matalino po ang baka. Pag mayroon po siyang problema sa paa, ang first po na reaction niya ay hindi po ako kakain ng marami kasi pag tumaba po ako, hindi po kayang suportahan ng aking paa ang aking katawan. Ganun po ka-bright ang mga baka. Kaya yung mga cowboy dyan na mahilig magpalo ng baka, kung hindi pa kayo nasisipa ng baka ngayon, itigil nyo po kasi tinatatandaan na po kayo at darating din po ang panahon magagantihan po kayo. Ganun po katalino ang baka. And then, of course, temperament. Ang baka po, kahit gaano po ka-wild yan, ilagay nyo po sa kulungan yan at huwag nyo pong paluin. Papakainin nyo po ng 22 hours a day at 24 hours na tubig, 2 linggo. Hindi na po yan tatakbo pag nakita po kayo. Excited na po siya. Alam po niya na hindi po niyo siya pinapahirapan. Pero kung ang baka po ninyo, pag-loading pa lang sa truck, pag-loading pa lang sa tractor, binali nyo na yung buntong, mag-ingat po kayo. Balang araw masisipa din po kayo. Totoo po yan. And you have to match cattle to the market, to the target market. Ito po, balang araw sana magawa natin ang paraan. Sa Australia po, ang farmer, binabayaran po base sa quality ng kanyang baka. So ang una po, pag kinatay po yung baka, siyempre tanggal ulo, titingnan po yung ngipin. Pag ang ngipin po ay teeth, meron teeth pa siya, up to 2, yung 2 pa lang ang lumabas, premium price. Kasi yung baka na yan is nasa 2 taon pababa. Malambot ang karne kahit Brahman. Hindi po siya parang tsinelas. So kahit Brahman o kahit ano pa mang baka, basta makatay po natin na hanggang 2 pa lang ang ngipin, pwede pong gawing steak yan. Wala pong problema. Okay? Pag ang baka sa Australia kinatay, ang taba is 15 to 25 mm. Premium po yan. Maganda po ang presyo niyan. Alam niyo kung bakit? Siyempre, pag mas mababa sa 15 mm, payat yan. Pas makapal, overfat yan. Pareho pong discounted yan. Ang premium price is between 15 to 25 mm. Yan po ang isa sa mga criteria na sana balang araw sa pamamagitan ng ating pagbuklod-buklod ay mag-demand po tayo para po yung mga restaurant owner bibili po ng local produce cattle. Kasi sa katotohanan po, yung mga may-ari ng restaurant, mas gusto po nilang imported. Kasi po, pag bumili sila ng steak, ganito kakapal, 300 grams. Every time nabibili sila. Kasi yung imported po na baka galing sa ibang bansa, pari-pariho po ang sukat ng kanilang slab. Sa Pilipinas po, punta ka sa palengke, ngayon jackpot, merong malambot na bata. Bukas, malas. Kasi grade 1 na po yung kinatay, matigas. Kaya kung tanungin, may tinanong po akong gobyerno, hindi ko sasabihin ko anong bayan. Sir, what is the specialty of your province? We're very proud. Bulalo. Why bulalo? Bakit nga? Kasi you cannot produce steak. Tama. Hindi po tayo makaproduce ng uniform na steak. Kaya gina-justify na lang po natin na masarap po yung bulalo natin. Pero, sino po nakatikim ng Wagyu nito? Wagyu beef. Hindi Wagyu cubes, Wagyu beef. Sasabihin ko sa inyo, hindi na po kayo babalik doon sa bulalo pag nakatikim po kayo ng Wagyu. Kaya-kaya po natin i-produce niyan. Sa katunayan po, sa Pitig, Ilocos Norte, may na-crossbreed na po kami. Kami ni Paul, noong pandemic, napunta po kami ng Pitig. May naging kaibigan po kami na mayor doon at inabsorb niya kaagad. Yung mga native na Ilocano namin na baka doon, ngayon po ay Mestizo Wagyu na po yung kanilang anak. Ilocano ex-Hapon.
Mayroon na po, ang dami na po. Daan na po ang Wagyu Cross. Yan po sana ang isang programa ng gobyerno na pagtuunan nila ng pansin. I-cluster po lahat ng farmers sa bawat munisipyo, tapos pupuntahan po ng kanilang EI technician na na-train po sa PCC or sa NAPSI, isi-synchronize po yung kanilang mga bakang babae, EI po ng Wagyu o gusto nyo Brahman. Ang advantage po kasi sa Wagyu, maliliit po ang kanilang guya. Nasabi nyo yun, narinig nyo yung sabi ni Boss Ian, sa kanilang 50 kilos po pag bagong panganak. Ang Wagyu po, kalahati. So pwede siyang lumabas sa native na Ilocano o Bisaya na baka dahil maliliit po ang kanyang guya. Pero, pag nahanginan na po yan at kumain na po yan, aabot din po yan ng 900 kilos pag maayos ang management. Siguro sa native, hindi. Native mestizo. Pero yung pure breed po na Wagyu, umaabot po ng 900 kilos po yan sa Australian Agricultural Company. Unang araw ng pagdating, andito na po tayo. Unang araw ng pagdating, kailangan po maglagay po kayo ng tubig. Sabi ni Doktor kanina, pwede po kayo maglagay ng electrolytes. Ako po, pag talagang matamlay ang baka, naglalagay ako ng electrolytes. Pero pagkatapos, hindi na po ako gumagawa ng paraan na haluan ng kahit anuman ang tubig. Kasi gusto ko po na umiinom yung baka dahil po malinis ang tubig, kundi hindi po dahil na mayroong palasa-lasa. Never po ako, sa experience ko sa pagbabaka, never po ako naglagay ng asin sa tubig. Never po ako naglagay ng molasses sa tubig. Kasi gusto ko po, yung baka ko iinom ng tubig ng natural para po yung space sa kanyang tiyan, ikakain niya po ng total mixed ration. Yun po yun. And then, kung medyo napagod ang baka sa biyahe, bigyan ng 2 hanggang 3 araw at wag na wag kayong magpakain kaagad ng concentrate sa unang 3 araw. Alamin niyo po kung yung ang baka niyo galing Masbate, sanay sa damo, for the first 3 days, bago niyo i-process kung tingin niyo 3 days or 2 days or 1 day, pakainin niyo muna ng damo para magkaroon muna ng recovery yung mga rumen microbes po nila. Huwag niyong pilitin na pakainin ng bagong pagkain. For example, maraming silage. Pag bagong dating, ang gagawin muna natin, bigyan muna natin, normally ako transition ko 10 days. 75% ng lumang pagkain, for example, damo, 20 kilos, bigyan mo muna ng 15 kilos na damo. And then 5 kilo na silage. 3 araw. Pag hindi nagtae, on the 4th day, gawin mo na 10 kilo yung silage, and then magiging 10 kilo na lang po yung original na damo. Pag hindi nagtae, on the 7th day, gawin mo na pong 15 yung silage, magiging 5 na lang po yung damo. On the 10th day, hindi na mamalaya ng microbes, hindi na pala damo yung kanilang kinakain, silage na. And on those 10 days, pwede rin na on the 3rd day, bigyan mo ng kalahating kilong concentrate. At pag hindi nagtae, on the after 2 days, bigyan mo na siya ng isang, ano sabi ko, kalahati? Then bigyan mo ng 1 kilo. Dahan-dahan na basta titingnan mo na hindi nagtatae yung baka. Manure scoring, yung pinakabasa 1, yung pinakatuyo 5. Doon kayo sa gitna. Para pong bibingkang mayroong dimple. Yun po ang perfect na tae ng baka. Basta walang nakikitang grains na natin. Kung mayroon kayong AirTag, i-record nyo ang AirTag, i-record nyo ang timbang, timbangin, ilagay nyo kung anong kulay kung gusto ninyo,